everyone! It's your girl, Mary! Andito tayo ulit para sa panibagong vlog. So ngayon, pupunta tayo sa beach and doon namin isi-celebrate yung birthday ko and birthday ng father ko. So ayun, samahan niyo ako! Hey! We're going to the beach! Hey! I'm Riga. So, ayan. Papiyahin na kami. Update ko kayo pag nandun na kami. Kampinungan nyo lang at hindi na dala. Kawai! Birthday boy! Oh, Kawai! Birthday girl nung nakaraang buwan. Iya! Ganda! Kita nyo na, kahubog ni nanay ko, diba? Smile! Hindi ka na dito. Volleyball daw tayo mamaya, be. Oo, pwede. Tamang painit yan, be. Iya. Ang ganda dito, mga te. Para akong nasa liw-liwa. Pero, sa ano, diba? Sa totoo niya, nasa Bataan lang ako. Laiya. Meron ko yung pinaka-intro mo. Ang ginagawa ni baby dyan? Ha? Ba't may ano ka? Pikit. May eyeshadow ka. Eh, Tara na, tara na. tara na, alis na tayo. Iwanan natin yan. Ano mamaya pa. Last mo na. Huwag nang bigyan. So, ayun. Kung nagtataka kayo kung bakit birthday vlog siya, pero it turns out to be the worst birthday ever. Kasi, nung nasa beach na kami, dumating na kami, lahat kami, as in lahat kami, puyat. Buong pamilya namin is puyat. Dumating kami doon around 7 a.m. So, pagdating namin, lahat kami na magkakasama, gusto na lang magpahinga, gustong matulog. Nakabisita pa kami sa beach na na-try pa namin puntahan yung beach area. Chinek ko kung okay ba siya, kung ma-enjoy ba ng family ko yung beach area. And okay naman siya, maganda siya, malinis, which is yun yung vibes na gusto ko. Malinis yung dagat and hindi siya crowded, 'di ba? Hindi ko lang inaasahan kasi nung time na matutulog na kami magpapahinga. Actually, nakatulog na kami. Nakatulog na ako, yung tatay ko natutulog. Yung nanay ko naman is nagluluto siya. Kaso ipinasok namin yung stove sa loob ng room kasi nga ang init sobra sa labas. Dahil yung kung makikita nyo, yung resort sa harapan is wala siyang katakip-takip man lang. Lahat ng init diretso siya dun sa bandang part ng lulutuan. So, ipinasok siya ng mother ko. Dun siya nagluto sa loob. Not knowing na yung anak ko, si Eko, yung pangalawa, maliligo siya. Maliligo siya sa pool. Ako, kampante naman kasi ako na walang mangyayari kahit ano. Kasi marami kami. Nakatulog ako, nakatulog si Jeric, nakatulog tatay ko, then yung nanay ko, nagluluto. Naiwan namin yung bata na unattended. Pero that time, may bantay siya. Marami. Yung mga kapatid ko, yung mga kasama namin na iba.
nandun sila sa labas, binabantayan yung bata. Kaya lang, nagkasabay-sabay na yung isa uminom ng tubig, yung isa bumili ng ice cream, yung isa pumasok sa loob, not knowing na dun sa part na yun, na aalis sila, dun pala malulunod yung anak ko. Actually, sobrang worst, no? Naaalala ko, habang kinukwento ko ngayon sa inyo, naaalala ko yung pinagdaanan ng bata. The way na nakita ko siya, until now, nanginginig ako. Kasi, na-realize ko na, hindi ko kakayanin. Kahit kanino man mangyari yun, di ba? Kahit kaninong ina mangyari yun, pinaghirapan mong dalhin yung anak mo. So, hindi ako makaiyak kasi pinipilit ko ng kalimutan yung nangyari sa amin sa resort na yun. Actually, mabait yung owner ng resort, mabait yung manager sa pag-welcome sa amin. Kaya lang, maraming pagkukulang. Oo, sa part namin, may pagkukulang kami kasi naiwan yung bata na unattended. Pero, may part din sila dun. Sa pool area, wala silang lifeguard. 'Di ba? Bakit sa beach area lang meron? Bakit dun sa loob wala? Parehas lang naman na may tubig dun. Parehas lang naman na may chance na malunod. 'Di ba? Kahit sino dun. Ewan ko. Basta nung tinatry na siya i-revive nung tatay ko tsaka nung nanay ko. Hindi ko na alam. Tulala ako nung time na yun. Wala akong nagawa kundi umiyak. Tapos yung nanay ko, tinatawag niya yung pangalan ko. Sinisigaw niya. Hindi ko alam gagawin ko. Buti na lang naitakbo siya agad sa malapit na center. Nabigyan siya ng first aid doon. Kahit na first aidan na siya doon sa room namin, CPR na siya, tatay ko pinap na siya, minautomote na siya nung nanay ko. Then, may lumalabas na tubig sa bibig niya, sa ilong niya. Doon pa lang, hinang-hina na ako, di ko na alam gagawin ko. Isipin mo, natutulog ka tapos gigisingin ka ng mga salita na nalunod si Echo. Tapos pagkita mo pagkapasok sa room, lantang gulay na siya, nag-pass out na siya, pinulsuhan ko siya, di na siya humihinga, wala siyang pulso. Sobrang worst. Alam mo yun? Naisip ko bakit sa mismong birthday ko pa. Sa pangyayari na yun, ang daming realizations, di ba? Hindi ako relihiyosong tao. Hindi ako naniniwala sa Panginoon. Pero that time, napadasal ako. Ang dami kong tinawag. Hinihingi ko lang na dagdagan pa yung buhay ng anak ko dugtungan o kaya bigyan ng panibagong buhay. Kasi di ko kakayanin na mawala ng anak sa mismong araw ng birthday ko. Sobrang hirap sa akin na ikwento. Kaya lang parang sasabog ako na wala akong mapagsabihan ng experience na pinagdaanan natin. Sobrang napakatibay ng anak ko na lumaban siya. On the way sa center siya, sabi nila, nababayulet na siya, tirik na yung mata niya. Buti na lang yung tatay ko tsaka yung kapatid ko yung sumunod sa akin. Is malakas yung loob. Nilalapatan nila ng first aid yung anak ko papunta sa ospital. Tsaka thankful ako dun sa nagdala sa anak ko, yung nag-drive ng tricycle para madala siya agad doon sa center. Kasi sabi doon sa center pagdating, kung na-late pa siya ng 5 minutes, dead on arrival yung anak ko. Napakaswerte kasi binigyan pa siya ng pangalawang buhay. Wala akong hiniling sa araw na yun, kundi, Lord, ibigay mo na to. Bilang birthday gift mo sa akin, ito lang yung hihingin ko. Kung kulang pa yung pagiging nanay ko sa kanya, sige Lord, dagdagan ko pa. Ibibigay ko pa yung best ko para maging mabuting nanay sa kanila. Sobrang hirap. Di ko na-imagine na mangyayari sa akin yun. Kasi wala naman akong, alam mo yun, hindi ko naman masamang tao. Tapos gagawin sa'yo, mangyayari sa'yo yun. Di ko alam kung ano bang reason, ba't kailangan mangyari sa akin yun? Reason ba yun? Para ma-realize ko na kulang pa yung pagiging nanay ko sa mga anak ko. Siguro, ganun nga. Kasi, ang daming realizations nung nangyari yun. Pati yung faith kay Lord, faith kay God,
biglang lumakas yung faith ko sa kanya kasi napakadalang ko siyang tawagin. And yet, nung tinawag ko siya, pinakinggan niya ako. Sobrang hirap ng pinagdaanan ko ng araw na yun. Sobrang daming realizations. Parang, alam mo yun, hindi pa nagsisink in sa akin yung nangyari. Lahat ng nangyari is sobrang bilis. Sa isang iglap, ay ganun. Ganun yung naranasan ko. Sa ngayon, yung anak ko, si Echo, nandun siya sa mother ko. Nandun siya sa nanay ko kasi yun yung wish niya sa akin nung pauwi na kami. Sabi niya sa akin, Mama, uuwi mo na ako kay nanay. Kasi nga, malapit siya sa magulang ko. Dahil, nung bata pa siya, nagtatrabaho ako, nanay ko yung nag-aalaga sa kanya. So, pinagbigyan ko siya. Ngayon, naobserbahan yung kondisyon niya. Medyo okay na siya ngayon, kaya lang, hinihingal, nilagnat siya kagabi, at nag-antibiotic siya ngayon dahil nga, ang dami niyang nainom na tubig, pati yung baga niya is nagkaroon ng tubig. So, pinabayaan ko muna siya kay nanay and then ngayon, check ko na lang kung anong condition niya ngayon. Pag di siya bumuti sa 1 week na pag-antibiotics niya, ipapacheck up ko siya ulit. Kasi kailangan para ma-follow up kung okay naman ba. Kasi sa hospital sa Olongapo, kinuha na siya ng x-ray, kinuha na siya ng dugo, tinest lahat yon and lumabas naman na wala namang problema, okay naman yung mga test results. Actually, sobrang hirap nun. Nasa Bataan kami nun, nung nangyari yun. Itinakbo pa namin siya pa Olongapo, ganun kalayo. And yung time span ng biyahe na yun, sobrang tagal. Which is, a matter of seconds, a matter of minutes lang. Pwede nang may mangyari sa kanya. But thank God, kasi pinakinggan yung hiling namin. Isipin mo ang layo ng Bataan to Olongapo, tatakbuhin mo na may emergency. Halos mahuli-huli na nga kami dahil bawal overtake, speed limit is 60 and 40. Lahat yun, sinuway namin kasi nga emergency. Thankful na lang din kasi pinagbigyan pa rin kami. At bago ko tapusin yung vlog na to, gusto ko lang sabihin to at magpasalamat sa Panginoon. Lord, thank you para sa pangalawang buhay ng anak ko. Oo, nung una, nagda-doubt ako sa iyo. Pero ngayon, maniniwala na ako na merong Diyos sa itaas na laging gumagabay sa atin. At para sa mga anak ko, gusto ko lang sabihin na pasensya na sa inyo kasi kung hard man si mama sa inyo madalas, mahal na mahal ko kasi kayo. Hindi ko kayang may mawala ni isang man sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Promise ko sa inyo na mas magiging mabuti at responsableng mama sa inyo. Yun lang mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ko tinuloy tong vlog na to para mag-clout or what. Tinuloy ko to, tinapos ko to para magsilbing aral sa iba na huwag iiwan yung mga anak nila na unattended, lalo na sa mga outing dahil dyan mag-uumpisa yung bigger problems. Tinapos ko to para masabi ko rin sa mga anak ko kung gaano ko sila kamahal. Para pagtanda nila, makita nila tong vlog ko, malinawan sila, kung maalala nila tong moment na to. Hanggang kasi kailangan pang may mangyaring ganun, diba? Bago ko ma-realize to, ganun ako katangang nanay. Aminado naman ako na hindi ako ganun kagaling na nanay. Tatapusin ko lang tong vlog na to para mag-raise ng awareness para sa mga anak natin, sa mga bata na kasama natin sa outing na huwag silang pabayaan. Lalong-lalo na sa mga resort owner dyan
na sana yung binabayad namin sa inyo is worth it naman, 'di ba? Kung alam nyo na hindi naman safe yung pool para sa mga bata na kasama ng mga guests ninyo, is maglagay kayo ng lifeguard or ng railings man lang sa gilid ng pool para hindi makapasok yung mga bata ng ganun-ganun lang.